Salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, everybody. Ay, walang kausap dito. Tumayo muna tayo lahat sandali. At pwede bang kumamay ka ng 5 taong naligo at nag-toothbrush ngayong maaaraw na to? Sige, kamayan mo lang at pakisabi sa kanya, parang tumataba ka yata. Okay, parang gumaganda ka yata. Okay, parang gumagwapo ka yata. Yan. So, yung mga hindi kumamay, alam na natin, hindi nag-toothbrush. Okay, hindi naligo. Alright. Palakpakan naman natin si Jesus ngayong araw na to. Nako, hanggang doon sa taas, sa ikalawang langit. Okay, pumalakpak tayo. Praise God. Maraming salamat. Nakakaupo na tayo, mga kapatid. Makaupo na tayo. Bago ako mag-start, tanungin ko lang, sino dito yung mga estudyanteng nag-aaral sana? Okay, pakitaas sa kamay ng mga estudyanteng nag-aaral sana. Taas sa kamay ng mga estudyanteng nag-aaral. Come on. Okay, very good. Okay, sino dito yung mga hindi na nag-aaral? Sila yung mga nagtatrabaho na, may, hindi na mga professional kidnapper, hold-upper, rapist. Hindi, biro lang. Kanina, sabi ni Pastor kanina, naka-in-charge daw ngayong linggo na to ay youth, no? Next week ay couples. Iniisip ko kanina, paano kaya yung mga senior citizen? Pagka, palagay ko pa nag-special number, naka-wheelchair, nandarito yan. Eh, huh? Okay, anyway, salamat kay Lord. And also, we would like to say thank you sa lahat ng mga guests and friends natin ngayong araw na to. Palakpakan naman natin yung mga na-invite po natin ngayong araw na to. Maraming salamat sa inyo. So, ayoko nang pagtagalin pa ang buhay nyo. Hindi, pagtagalin pa ang araw natin ngayong araw to. Are you ready to hear the Word of God? Ay, mahina. Are you ready to hear the Word of God? Okay, let's talk about today. Pag-usapan natin ngayon, wala ulit akong kapangyarihan. Bigyan nyo ulit ako. Okay? Let's talk about today the power of now. Everybody say now. Isa pa. Alam nyo, merong kapangyarihan at merong power ang now. Okay, para maintindihan natin ang power of now, let us understand this through a story in the Bible, no? Meron pong isang storya sa Bible kung saan dito, ito ang kauna-unahang himala ni Jesus. At nakapagtataka na ang kauna-unahang himala ni Jesus, hindi niya ginawa sa munisipyo, hindi sa kongreso, hindi sa plaza, ginawa niya sa kasalan. Now, question, nagtataka din ako kung bakit ginawa ng Diyos na ang kanyang unang demonstration ng himala ay sa kasalan. Tanong sa'yo kung bakit? Lakas. Kasi eto siya, natatandaan ninyo, nung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, nilikha niya ang tao, hindi naman gumawa ang Diyos ng institusyon, ng relihiyon at ng gobyerno. Ang una niyang nilikha, ang binuo niya, pamilya. So dahil kaya si Jesus, nung unang naghimala, saan siya unang naghimala? Sa isang pamilya na bubuuin sa isang kasalan. So lumalabas mga kapatid, gustong-gusto ng Diyos maayos ang pamilya mo. Ay walang kausap. Naintindihan niyo ako? Kung merong gustong ayusin ng Diyos sa'yo, gustong-gusto niyang ayusin bago ang bansang ito, ang pamilya mo. So tingnan natin to ha. Let us look at this. Sabi niya, John chapter 2 verse 1. Please follow me on this. Sabi niya, on the third day, a wedding, everybody say wedding, took place at Cana in Galilee. Sino rito ang nangangarap na kayo ay makapag-asawa? Taas ang kamay. Lord, ang daming sinungaling dito ah. Okay. Sino rito ang isang araw naniniwala ka makapag-aasawa ka din ng tao? Taas ang kamay. Okay. Of course, lahat tayo dito, di ba? Yung iba rito gusto, di ba? Kaya yung iba, sa totoo lang, hindi naman talaga umiibig eh. Yung iba, puro kilig, walang pag-ibig. Gusto ko lang sabihin sa inyo, yung mga kilig, lumilipas yan. Ay, walang kausap. O, di ba? Di ba, nung una kayong magkakilala, kinikilig ka. Pag makikita mo, di ba, there's bees in your head and butterflies on your stomach. Di ba? Pag makikita mo siya, kumukulo ang tiyan mo, nagtataik ka, pare. Nagtataik ka. Okay, nagigets nyo? O yung mga may asawa rito, di ba, nung bago-bago pa kayo, kinikilig-kilig pa kayo, di ba? Tapos nung mag-asawa na kayo, bleh. Yeah. May kausap pa ako dito. Di ba? Sa una yan, yung mga magbo-boyfriend, tapos unang kasal, di ba? Mga romantic. Yahoo! Pagkatapos, mga 2 taon lang yan, 1 taon lang yan, papa, magigising ka na sa katotohanan, ang baho pala ng paa.
Ha? Yung palang underwear niya, depar. Anong depar? Depardible. Nagagets yung mga kapared? So kung naghahanap ka lang ng kilig, naka, huwag kang humanap ng kilig sa pag-ibig. Bakit? Kung kilig lang hinahanap mo, pwede mo maramdaman yan araw-araw. Paano? Magpigil ka ng ihi ng matagal. Pagkatapos, umihi ka, sa dulo may kilig eh. Okay. Kung gusto lang mo pala ng kilig, may kausap pa ba ako dito? Alright. Ito ha, dahil araw ng mga poso ngayon, marami na namang nalulugaw. May kilala ba kayong mga tao na ang tali-talino, di ba? Tapos pag umibig, lugaw ang utak. Ha? Di ba yung bang elementary, valedictorian, high school, valedictorian, nung mag-college, cesarean? Ay, yung mga taga-purgatorio sa taas, okay pa ba kayo dyan? Okay pa ba kayo dyan? Di ba? Okay. Kaya ito siya, walang masamang umibig ha. Kanya lang ang problema, dapat ikaw yung tamang tao bago ka makakita ng tamang tao. Kasi ang problema, mali kang tao, tapos naghahanap ka ng tamang tao. Eh, may tama ka lang, hindi ka naman tama. Tanungin mo ngayon katabi mo, may tama ka ba, bebe? O, nagigets nyo? Dapat, para makahanap ka ng tamang tao, ikaw dapat muna ang tamang tao. Ang problema, naghahanap ka ng tamang tao, mali kang tao. Okay. Sino rito ang isang araw gusto nyo magkaroon kayo ng boyfriend, girlfriend o mapapangasawa? Yahoo! Para malaman nyo kung handa ka na sa isang relasyon, especially sa pagpapakasal, tanungin nyo muna yung sarili nyo ng isang pamatay na tanong. Tanungin nyo sa akin kung ano? Tanungin nyo yung sarili nyo ng ganitong tanong. Kung pakakasalan ko ba ang sarili ko, pakakasalan ko ba? Ha? Tanungin nyo yung sarili nyo, kung pakakasalan ko ang sarili ko, pakakasalan ko ba? Pag ang sagot ninyo ay hindi, kung ikaw nga hindi mo kayang pakasalan ng sarili mo, iba pa. Walang kausap. Pakibatukan ng katabi, pakisabi sa kanya, umayos ka, kapatid, umayos ka, umayos ka. Okay, tuloy natin ng storya. Ba't ba ako napunta sa pag-ibig? Kasalan to, pastor eh. Okay, tinito ha. So there was a wedding in Cana in Galilee. Sabi niya, and Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Sumagot si Jesus, woman, why do you involve me? Jesus replied, my hour has not yet come. So naubusan ng alak. By the way, iba yung alak dito, iba sa alak ngayon, ha? Ay, yung alak nung araw galing sa grapes. Ngayon, ang alak ngayon galing sa alcohol. Na kapag sinindihan mo, umaapoy. Iba yung alak dito. Pastor, nakita mo, sabi si Jesus, meron daw inuman doon. Kaya dapat inom pa more. Ay, hindi yun ang pinag-uusapan ha. Iba yung alak nung araw, iba yung alak ngayon. Ngayon, susuka pero di susuko. Tatagay hanggat may atay. Walang kausap. Nagigets ba niyo point natin? Ganun lang ngayon ang problema, no? May kausap? O, ito na. Nakialam ngayon yung nanay ni Jesus, si Mary. Sabi niya, nak, wala na silang alak. Sumagot si Jesus, sabi niya, woman, bakit mo ko inaabala? Now, sa totoo lang, ito ang isang katotohanan. Ang mga babae talaga, pakialamera. Ako natutuwa ako sa mga babae. To be honest, ito yung mga babaeng na sa totoo lang, you are very proud, you're a woman, pakitaas sa kamay. Ay, walang babae dito ha. Hindi, to be honest, sa amin ko sa inyo, ang mga babae, nakakatuwa ang mga babae. Sapagkat ang mga babae, tawag ko nga sa mga babae, magician eh. Bakit? Pag walang ulam, nakakagawa ng paraan. Di ba? Pag walang pera, nakakagawa ng paraan magkapera. Kita mo mga lalaki, pag walang pagkain, walang pera, tulala. Ha? Ganyan sila. Kaya ang tendency ng mga babae, makialam eh. Bakit? Kasi alam nila ang sagot, alam nila ang paraan, kaya nakikialam. Okay? Kaya naman si Lord, sinabi ng Bible sa kanila, submit, at ayaw na ayaw nyo ang word na yan. Di ba? Pero huwag natin pag-usapan yan. That's another topic. So nakialam na ngayon sa mother niya. Ang sasabi niya, wala na silang alak. Sumagot yung mother niya. Sabi niya, his mother said to the servants, do whatever he tells you. Nearby stood 6 stones water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. And Jesus said to the servants, fill the jars with water. So wala nang alak, ubos na. Alright? So they filled them to the brim. Then he told them, tinan nyo yung word, now. Everybody say now. Now, draw some out and take it to the master of the banquet. And they did so. And the master of the banquet tasted the water that has been turned into wine. So wala ng alak, ginawa ni Jesus, may mga lalagyan, punuin nyo ng tubig.
Tapos nung siniserve, yung water nag-turned into wine. And he did not realize where it had come from. And through the servants who have drawn the water, the servants knew kung saan ang galing. Then he called the bridegroom aside and said, tingnan nyo itong word ha, tingnan nyo mga comment. Everyone brings out the choice wines first. Sa umpisa daw, lahat ng masarap sa umpisa. Tapos pagdating na sa dulo, hindi na masarap. Totoo yun, di ba? Sa umpisa lang siya mabait. Kaya lahat ng ligawan, lokohan. Totoo, uy, walang kausap dito. O yung mga may asawa rito, naintindihan nyo ako, nakaka-relate. Totoo, hindi. Minsan sa umpisa lang. Tapos sa dulo, ito, wag na dyan sa relasyon. Di ba? Minsan may nagbukas na kainan. Sa umpisa lang masarap. Tapos habang tumatagal, am. Yung lugaw mo, wala na. Di ba? Wala ng lasa. Ganyan ang usually ng tao. Ganyan usually. Sa umpisa masarap, pero sa dulo, hindi na masarap. Pero itong sabi ni Christ, everyone brings out, sabi ng mga comment, everyone brings out the choice wines first. And then the cheaper wine after the guests had so much to drink. Tingnan niyo yung yellow words. But you have saved the best till now. Sabi niya, kakaiba kayo? Usually, sa umpisa lang binibigay ang best. Pero kayo, you have saved the best till now. Ibig sabihin ganito, hanggang sa ngayon, the best pa rin ang binibigay mo. At ito ang gustong gawin sa iyo ng Diyos. Hindi save the best for last, kundi save the best until now. Merong gustong gawin sa iyo ang Diyos niyan. Everybody say now. Tingnan nyo to ha, what Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs. Now, meron ako sa inyong tanong ng konti. Huwag kayo magkwentuhan mga boy ha. Huwag kayo magkwentuhan dito ha. Baba mo yung paa mo bro. Baba mo yung paa mo. Parang nasa bahay ka lang ha. Okay lang ha. Okay lang. Tingnan nyo to ha. Ito. Kung ako si Jesus, kung ako ay magpapakitang gilas at magagawa ng himala, bakit dito ko ginawa? Di ba? Kung ako sa kanya siguro, tsaka ito pa. Bakit sa dami ng himalang sisimulan niya, magte-turn pa siya ng water into wine? E di saan ang ginawa ko na lang, lumakad na ako agad sa tubig. O kaya, pinaulanan ko ng apo yung mga politiko sa kongreso. Ay, hindi pala kasama. Ba't ba naisip kong bigla yun? O kaya, di ba, nagagas, o kaya yung mga natutulog ngayon sa GTC, kinuha ko na kaagad. Di ba ganon? Di ba? Yung sana gagawin ko. Pero nakapagtataka, bakit ang una niyang ginawang sign sa kasalan pa? Kasi nga, ang gusto ng Diyos na paghimalaan ng una, hindi ang iba, kundi ang pamilya mo. Kaya itong taon na to, may gagawing sobrang ganda ang Diyos sa pamilya mo. Come on, kung naniniwala ka, palakpakan mo si Lord. Sito naniniwala, maraming gagawing maganda ang Diyos sa pamilya mo itong taon na to. Gusto kong sabihin sa inyo to, ito ang word of the Lord for you. Tapos na ang kakapusan mo. Itong taon na ito ang taon ng inyong pag-unlad. Ito ang taon ng inyong pag-angat. Ito ang taon ang Diyos. Yung lahat ng prayers mo na pinag-pray ng matagal na panahon. 2025 is the year of God will answer your prayers. Meron siyang gustong gawin sa inyo. Now, madalas ito, para maintindihan niyo po ang background, no? Ang kasalan noong araw sa Israel, tumatagal yan ng 7 araw ang reception. Wow! Sana ganyan din ngayon, ano? Ubos ang pera. Okay? Noon ang reception, kaya kita nyo, ang alak walang tigil. Bakit? At madalas, ang isa sa hindi nawawala sa kasalan noong araw sa Israel ay alak. Bakit? Kasi ang alak, simbolo na ibig sabihin, may party, may celebration. Pag wala ng alak, ang ibig sabihin, wala ng party. Parang ganito, sa mga okasyong Pilipino, ano ang hindi nawawala? Anong alak? Ano? Kay birthday man, kay pesta, ano hindi nawawala? Alam ko naman pagkain, ano nga? Spaghetti. Iba nga sa inyo, nung New Year, meron pa hanggang ngayon eh. Di ba? Totoo, hindi. O, buklatin nyo, nandun pa yan. Okay, di ba? O, pero meron pang hindi nawawala sa lahat ng okasyon ng mga Pilipino. Kahit sa swimming, kahit saan. Tawin sa'yo ko, ano? Videoke. Hindi nyo napapansin nyo lagi, ano ba? I did it more. Di ba kumakanta sila? Now, bakit? Nung araw, eto, pag nawala yung wine, ibig sabihin, uwian na. Ang problema, isang araw pa lang.
Unang araw pa lang, ang reception, 7 araw. So, question, bakit ito ginawa ni Christ? Para maintindihan nyo to, ha? Tingnan nyo to, ha? Look at this. Sabi niya, you have saved the best till now. Takang-taka yung mga guests. Sabi niya, kakaiba kayo. Ha? Hindi lang kayo magaling sa umpisa. Kundi hanggang ngayon, okay ka pa. Ako'y may tanong sa mga Kristiyanong nandirito. Hanggang ngayon ba, mainit pa kayo kay Lord? Hawakan nyo nga yung leeg ng katabi nyo. Ha? Mainit pa ba kay Lord? O nung January lang, Amen Lord, Amen! Tapos ngayon, di ba, nung unang January, pag pumalakpak ka, wow! Ngayon, February, ngayon, sabi ni Christ, sabi ng mga tao, you have saved the best till now. Madalas, ang alam natin na konsepto ay save the best for last. Madalas. Di ba? Itodo mo sa dulo. Pero hindi. Ang gusto ng Diyos, hindi save the best for last. Ang gusto ng Diyos, save the best for now. Ibig sabihin, kung meron kang itotodo, hindi bukas, ngayon. Ay, walang kausap. Kung meron kang itotodo sa buhay mo, hindi mamaya, ngayon. Question, bakit? Tanong sa'yo, bakit? Kasi hindi mo alam kung mamaya o bukas, buhay ka pa. Meron ba ritong nakakaalam na mamaya buhay ka pa o bukas? Sabi niyo, hindi, Pastor, bata pa ako, buhay pa ako. Oh, really? Baka paglabas mo dyan, bigla ka nasagasaan ng e-bike. Grabe, e-bike pa nakapatay sa'yo. Di ba? Nasagasaan ng e-bike. Hindi mo nga alam. Hindi ko nga alam kung bukas gising ka pa. Na bukas pagtulog mo mamaya, bukas gising ka pa. Hindi mo alam yon. Kaya ang sabi ng Bible, save the best tomorrow. No, save the best later. Hindi, save the best for now. Ako po madalas, minsan pa nagtatanong sa akin, Pastor Reggie, bakit may energy ka pa? Ang dami mo ng preaching. This is my 3rd preaching this day. Kasi nag-preach pa ako kaninang umaga, tumakbo po ako dito, dahil pangalawa na po ito. Pinagtanong agad sa akin, Pastor, bakit ang taas pa rin ng energy mo? Tanong sa akin, bakit? Kasi nilalagay ko sa isip ko na ganito, baka huling preaching ko na to. Baka hindi na tayo magkita. So anong gagawin ko? Itotodo ko na. Bakit? Kasi hindi ko alam kung bukas buhay pa ako. O baka ikaw, hindi na. Pero mas magandang ikaw na. Hindi, biro lang. Di ba? So parang ito, baka huling kanta mo na kanina, araw-araw ka saya. Tapos hindi mo pa tinodo? So ibig sabihin, kung save the best for now, ngayon ka na magmahal, hindi bukas. Ngayon ka magpatawad, hindi bukas. Ngayon mo batiin yung kaaway mong hindi mo binabate. Bakit? Baka bukas, wala ka na. Tanungin mo nga yung katabi mo, buhay ka pa ba bukas, kapatid? Tanungin mo. Pastor, tinatakot mo ba ako? Aba, kung kinakailangan takutin kita para magbago ka ng isip, tatakutin kita. Bakit? Kasi hindi natin hawak ang buhay natin. Walang kausap dito. Sino ba ang mag-aakala na noong nakaraang 3 linggo, nagkaroon ng wildfire sa Palisades, California? Sa amin yun eh. Ay, joke lang. Alam ba nyo, ang Palisades, California ay tirahan ng mga mayayaman, mga milyonaryo, sila Taylor Swift, ang mga bahay nila Vin Diesel, mga bahay nila George Clooney, kilala nyo ba yun? Mga kapitbahay ko yun eh. Alam, in a matter of 3 days to 1 week, ubus ang lahat. Ang sabi nga nila, zero containment. Pag sabing zero containment, walang na-save kahit isa. May natayo isang bahay tsaka isang simbahan lang na maliit na umiwas pa yung hangin. Ganyan ang buhay. Hindi mo nga alam kung buhay ka. Kaya salamat na lang sa Panginoon. May nag-imbita sa iyo ngayong araw na ito, ngayong hapong ito na pumunta dito. Hindi ka para gawing taga-GTC. Hindi ka para gawing born again. Hindi! Kundi para makilala mo ang Diyos na nagbabago ng buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa mga nag-imbita. Salamat sa inyo. Bakit po? Kasi you have given these people a chance to have a changed life through knowing Jesus Christ. Amen? Everybody say now. Alam ba ninyo ang enemy ng now? Ha? Ang enemy ng now, alam nyo ko ano? Tanong sa ko ano? Ang enemy ng now, someday. Ilan sa atin dito nagsabi, magpapapayat na ako. Tapos mag-umpisa ka na,
Bukas na lang. Walang kausap. Sino rito yung handa ka na? Pag nagkita kami, patatawarin ko na siya. Babatiin ko na. Nung makikita na kayo, hindi ko pa kaya. Nakita nyo, ang kalaban ng now, someday. Kaya marami sa atin, hindi maka-breakthrough, hindi makalaya, kasi saka na. Someday. Tsaka ako na siya patatawarin. Kailan? Pagpatay ka na. Kailan? Pag wala na siya. Kaya nga minsan di ako naniniwala sa mga libing-libing, yung mga puninarya, yung mga wake-wake service. Di ba? Yung mga nagsasalita, habang nandyan nakaburol, yung nakapantay na yung dalawang paa, may magsasalita ka mag-anak, napakabait po niya. Isa po siyang mapagbigay na tatay. Problema, ba't mo ngayon mo sinabi? Patay na. Maririnig ka ba? Magugulat ka pag bumangon yun at nagsabing, Amen, anak. Okay. Do you understand the point? Kung meron kang sasabihin, hindi bukas, hindi mamaya, ngayon na! Pwede bang sabihin mo naman sa katabi mo, mahal kita, kapatid? Nagkaroon ng pagkakataon yung may crush dito, mahal kita. The enemy ng now, hindi later, someday. Kaya walang someday. Tingnan to. Everybody say now. Kapag nagdesisyon ka now, ano mangyari sa iyo? You will be experiencing one or mananalo ka. Kaya kung meron kang gagawin, hindi mamaya, ngayon. Kaya kung meron kang gagawin, itodo mo na ngayon. Ngayong araw na to, itodo mo na yung palakpak mo. Itodo mo na ang pagsamba mo. Itodo mo na ang pakikinig mo. Kasi hindi mo alam kung bukas o mamaya, wala na. Turuan ko lang po kayo ng 3 bagay ngayong gabing ito at magtatapos na po tayo. Okay? Number 1. Number 2. Number 3. Okay, win na tayo. Okay. Come on, bilis. Win na ka. Okay na kayo. Alright. Number 1, let's talk about today. The future is now. Everybody say, the future is now. Ang future, hindi binabago sa future. Ang future ay hindi rin mababago ng past. Ang future ay binabago sa present. Hindi ninyo na mababago ang past. Oo, pangit ka na. Wala na akong magagawa dyan. Okay? Pinanganak kang maitim. Wala akong magagawa. Pinanganak kang maputi na sobra kang parang maputla. Wala na akong magagawa. Kahit magluta tayong kapa, matatayon lahat ng chingchungsu, lahat ng asfalto, pahid mo sa mukha mo. Yun na talaga yan. Past yan. Ano ang kaya mong baguhin? Yung future. Paano? Sa present. Pinanganak kang mahirap. Okay, hindi mo kasalanan, pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo. Pinanganak ka na walang pampaaral ang magulang mo, pero kung tamad ka mag-aral ngayon, walang mangyari sa'yo. So, ang future mo, wala sa past. Wala rin sa future. Nandito sa now. Walang kausap. Are you following me? Kung meron kang gustong baguhin sa future, babaguhin mo ngayon. Kung meron kang gusto, kasi ito ang gustong yumaman, taas sa kamay. Taas sa kamay. Gusto nyo yumaman sa future? Ayusin mo yun ngayon. Ang problema, marami sa atin, kaya hindi yumayaman, may ganitong prinsipyo. Sunod kayo sa akin, ha? Hindi ako financial guru, pero papakita lang sa inyo. Everybody say, kurot. Everybody say, kurot. Everybody say, dakot. Everybody say, kirot. Ano to? Uy, sumutang na loob. Bakit kayo? Ano to? Kirot. Anong kurot? Naloko na. Okay. Ano tong kurot, dakot, kirot? Ito siya. Ito ang kurot. Gusto mo bumili ng cellphone, 15,000. May pera ka sa bangko, 50,000. Nag-withdraw ka ng 15,000, nabili mo ang cellphone ng 15,000, ang tawag dyan, kurot. Gets? Ito naman ang dakot. Bibili ka ng 15,000 na cellphone. Ang pera mo lang 15,000. Winidraw mo lahat. Binili mo ang cellphone na gusto mo, naubos ang pera mo, ang tawag dyan, dakot. Nagets? Ito naman ang kirot. Bibili ka ng 15,000 na cellphone. Wala kang 15,000 na cellphone. Ang alam mo lang, home credit. At saka pa-swipe, makiswipe. Nagigets nyo? Binili mo yung cellphone mo. Ano nangyari? Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera. Habang dumating ang time, sinisingil ka at isang araw baka nawala pa. Nasa LRT ka, pag ganun mo, wala na yung braso mo, pati cellphone mo. Anong tawag doon? Habang hinuhulugan mo, kirot.
Walang kausap. Gustong pumorma, ala naman pera. Walang kausap. Galing-galing mag-TikTok, wala naman pera. Anong tawag dyan? Kirot. Ay, walang kausap. Kung may babaguhin ka sa future, hindi binabago yun ang past. Yung past mo tapos na. Ang babaguhin mo, yung present. Example, pakita ko yun. Everybody say past. Everybody say future. Okay, ang gitna ng past at future ay present. Yung past mo, hindi mo na kayang baguhin yan. Kung ang nanay o tatay mo mahirap, ang nanay tatay mo inabuso ka, sabi nga nung nag-testimony kanina, na-abuse ako, wala na tayong mababago doon. Wala na ka na magagawa doon. Na-abuse na, tapos na. Yung iba sa atin dito, baka na-molest yan, na-rape. Yung iba sa atin din siguro dito, may nangyari sa inyo nung nakaraan pa. Past. That's the thing that you cannot change. Pero ang pwede mong baguhin, yung future mo. Saan mo siya babaguhin? Doon sa gitna, sa present. Kaya kung meron kang babaguhin, ngayon, habang buhay ka. Kaya hawakan ng katabi. Okay? Hawakan ng kamay ng katabi. At pakisabi sa kanya, umayos ka, bebe. Lakas mo, umayos ka. Bibigyan ko na isang halimbawa. Bakit maraming iba hindi nagiging matagumpay sa relationship? One, tingnan ito dahil araw ng pag-ebeg ngayon. Tingnan nyo ito katatapos ng relationship, heartbroken. Meron ako mga kilala, o baka may kilala kayo, katatapos ng relasyon, hindi yata mabubuhay ng walang boyfriend. Yung katatapos na ng heartbroken, mamaya may boyfriend na naman. Hindi pa siya nahihil, eto na naman sa isang relasyon. Now, bakit? Ang problema nun eto, dala-dala mo pa yung hurt mo in the past, dinadala mo sa future relationship mo, ang problema, ang ginagamit mong materyales, yung dating materyales ng past. If you will build a new relationship with the same materials, you will ended up heartbroken still. Do you understand? So, anong problema? Kasi pilit nating binabago yung future, pero ang ginagamit natin ay past. Parang ganito lang siya. Meron po kami kakilala sa church. Yung pong babae na to, pag nadikitan nyo lang, ganun siya. Pag sinabi nyo, magkamayan po tayo, hindi siya kakamay. Kakamay siya sa kapwa babae, pero pag sa lalaki, hindi siya kakamay. Tapos, sabi ko, ano kayang problema ng babaeng ito? Yung pala, meron siyang trauma sa babae, sa lalaki, kasi may gumawa sa kanya, nag-take advantage sa kanya. At marami nag-take advantage sa kanya, sa kanyang buong single life. Kaya pag may lalaki, na kahit dumikit sa kanya shoulder, gumaganon siya. Tapos isang araw, sabi sa akin, Pastor Reggie, pag-pray mo na ako makapag-asawa, sabi ko sa kanya, hindi ka makapag-asawa. Sabi niya, bakit Pastor? Ang sama ng ugali mo. Sabi ko, bakit? Dahil hanggang ngayon, nabubuhay ka dun sa past mo, paano ka magkakaroon ng bagong future mo? Parang ganito lang siya. Paano ka bibigyan ng Diyos ng tamang tao, nananatili ka sa maling tao? Walang kausap dito. Uy, alam mo namang may asawa siya. Pinaglalaban mo pa. Yung iba, sobrang tapang, pati mali, pinaglalaban. Walang kausap dito. Huwag mo nang ilaban, masasaktan ka. May kausap ako dito. Nagigets nyo? So, saan mo babaguhin? Sa now. O ngayon, meron kang pagkakataon. Masakit ba? Oo, masakit pag hiniwalayan mo. Masakit ba yung bisyo pag tinanggal mo? Oo naman. Alam ko, yung iba rito, sorry baka may mga bisyo. Yung iba hindi nagrilyo pero nag-vape. Kala mo mga tambutso kayo ng ibas. Nasa Cavite ako, pastor, one time Sabi sa akin nung isa, may lumapit sa akin pagkatapos ko mag-preach. Sabi nung isang lalaki, Pastor Reggie, halika nga dito. Sabi niya, bakit? Pagdasal mo nga ako. Sabi ko, bakit? Natanggalin ng Diyos ang paninigarilyo ko. Sabi ko sa kanya, bro, hindi tatanggalin ng Diyos ang paninigarilyo mo. Bakit naman? Di ba Diyos siya? Hindi tatanggalin ng Diyos yan. Bakit? Sino ba nagsisindi? Pangalawa, sino ba bumibili? Diyos ba yun? Ikaw yun. Sabi niya, Pastor, anong gagawin ko? Ito gagawin natin, pagdadasal kita. Ito po ito nangyari So nagdasal kami, pinag-pray ko. At ito ang prayer ko. Hindi ko pinag-pray na mawala ang kanyang panigarilyo. Ang prayer ko, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ito po ang prayer ko sa kanya. Sa susunod po na manigarilyo siya, maging lasang tae ang bibig niya. Hindi, totoo yun, Pastor. Totoo yun. Sabi ko, siyempre nadilat siya. Sabi niya, ikaw talaga salbahe ka, Pastor. Hindi, ginanon niya talaga ako. Hindi, sabi ko, diretso ako, totoo yan. Pinagpe-pray ko, maging lasang tae bibig mo.
The moment manigarilyo ka. So ito, kinuwento niya to sa akin right after, mga 1 month after. Ito ginawa niya, pagkatapos ng prayer namin, siyempre alam natin yung mga ninigarilyo, yung mga chain smokers, naglalawa yan. So ano ginawa, pumunta sa tindahan, bumili, paghit, lasang taek. Totoo yan, lasang taek. Pagkatapos ano pa nangyari, akala niya, mali lang yung brand, bumili siya ng panibagong brand, paghitit niya, lasang tae. Tapos pag uwi niya sa bahay, nagpabili siya sa anak niya ng siguradong ibang brand, paghitit niya, lasang tae. Imagine mo, in 1 day, hindi na siya marunong magrilyo. Kaya mamaya, kayo mga umiinom, lumapit kayo sa akin na pagdadasal ko kayo. Ang prayer ko sa inyo, Lord, sa pag-inom niya, masunog ang lalamunan. Hindi, joke lang. Biro lang. Hindi, totoo. Minsan kasi, alam mo ba't di ka makawala sa past? Masarap pa kasi. Okay, example ha. Bigyan ko na halimbawa. Ako, mga kapatid, hainan mo ko ng lahat ng pagkain, huwag lang 2. Papatayin kita. Anong pagkain? 1, munggo. Number 2, ampalaya. Okay? Kahit anong gawin mo, lagyan mo pa yung ampalaya ng bulaklak, lagyan mo pa ng kung ano-ano ng fireworks. Okay? Ihain mo sa akin yan, hindi ko kakainin yan. Bakit? Hindi masarap sa akin yan. Ayoko niyan. Ganon din ang tukso, ganon din ang bisyo. Kaya hindi ka makawala, hindi sa hindi mo kaya, gusto mo pa kasi. Walang kausap dito. Pakisabi sa 3 katabi mo, sabi ko sa'yo, ikaw ang topic. May kausap ba? Are you learning so far? Are you learning so far? Or you're far from learning so? Are you learning? Tingnan nyo to ha. So, sa nagbabago, sa now. Ito pa, gusto ng Diyos baguhin ka. Gusto rin ka naman kitang tulungan magbago eh. Napansin ko lang, may 5 tao na hindi nyo pwedeng tulungan magbago. Ito ha, markahan nyo na, baka yung isa dyan katabi nyo pa. Alright, may 5 uri ng tao na hindi mo pwedeng tulungan magbago. Ready? Ready? Number 1, isang uri ng tao na hindi nyo pwedeng tulungan magbago. 1, yung people who don't think they need it. Yung mga tao na pakiramdam nila, hindi nila kailangan magbago. Gusto mong tulungan pero ayaw nila. Brad, may problema kayo mag-asawa. Gusto mong tulong. Kaya ko pa. Okay lang yan. Okay lang kami. Okay lang. Meron ka nakikita mga tao, alam mo, depressed na. Okay ka pa ba? Okay lang. Now, kahit anong gusto mong tulong doon, hindi mo siya matutulungan. Bakit? Pakiramdam niya, hindi niya kailangan. Nagigets nyo? Pangalawang uri ng tao na hindi nyo pwedeng tulungan na magbago. Number 2, people who know they need it, but they don't want it. No, itong yung isa kanina, hindi parang tingin niya hindi niya kailangan. Ito naman ayaw niya talaga. May mga ganung tao eh. Pag niyaya mo, hoy, may problema kayo mag-asawa, punta kayo sa simbahan. Naku, baka masunog ako diyan. Totoo hindi. Di ba? Ayoko diyan. Tsaka diyan, puro bawal. Nag-gets nyo? May kausap ako dito. Okay, pangatlo. Di ba ikaw ang pinag-uusapan natin kanina pa? Okay, number 3. Sino pa yung pangatlong tao na hindi nyo pwedeng tulungan? Yung people who don't want it yet. Gusto naman patulong pero wag muna ngayon. Hoy, alam mo, maghiwalay na kayo, binubugbog ka. Hindi. Isa pa lang naman ang black eye ko. Pagdalawa na. Pwede ba akong dumiretso? Total, ito naman ay service ng maraming young people, no? Tayo naman po ay mga young pa. Ayan. Eto siya ha. Pwede bang pakiusap sa mga single na nandito? O kung may boyfriend ka o hindi. Kung ngayon pa lang hindi pa kayo kasal, sinasaktan ka na niya. Pag kayo ay nagsama na, lalo kanyang sasaktan. Kasi ang marriage nagmumultiply ng 10 times. Ano ibig sabihin nun? Pag tamad siya nung siya'y single, mas tamad siya pag siya'y married. Plural, tamads. Bagal lang internet sa GTC, magal. Nagagets nyo? Mas tamad siya. Kaya kung ngayon pa lang, high maintenance na yung babae, lalo yan pag mag-asawa na kayo. Kung ngayon pa lang sinasampal ka, hindi pa kayo kasal, pag kayo ay kasal na, hindi ka lang sasampalin, tatadya ka ng alang-alam mo. Now, what am I trying to say? Mag-isip-isip ka. Merong iba, gusto mo ng tulungan. Alam mo, tutulungan kita. Hindi. Okay, kwento ko kayo ah. Okay lang? May liyo ko sa kwento eh. Okay lang?
Okay, at least kung wala kayong matutunan sa sermon ko, yung kwento na lang, matandaan nyo. Okay na sa akin yun, panalo na tayo lahat yan. Okay. Meron kaming isang leader namin ng church, yung kanyang kapatid, lasing ng lasing. Tapos, ang mga anak niya, binubugbog. So, one time, namamalansya itong babae, yung anak niya, nagkukulit. Alam niyo ginawa? Binato ng plancha. Sakto yung dumating sa mukha ng bata, yung mainit. Eh di may bukol na, may lapnos pa. Tumawag ngayon sa akin yung kapatid na leader namin. Sabi niya, Pastor Reggie, anong gagawin natin? Ipabarangay mo! Sabi niya, Pastor, wag. Kakaya. Sabi ko, hindi matutulungan. Ilang beses na niyang binubugbog mga anak niya. Hindi niyo matutulungan. Hindi nga, magbabago pa. Yun yung sinasabi natin na gustong humingi ng tulong pero ayaw pa. Sabi sa kanya, Iha, uulit yan. So true enough, hindi napabarangay, hindi napapulis yung kapatid niya. Naulit. Isang araw, nguntik nang mapatay yung bata. Tinutukan na ng kutsilyo sa leeg. Walang kausap dito. Huy. Okay? Pang-apat, natututo ba tayo mga kapatid? O, bibilisan ko ha, kasi para makauwi na kayo sa langit. Okay, number 4. Okay, sorry, sa bahay nyo. Okay, sabi niya, number 4, people who don't want it from you. May mga tao gustong patulong, wag lang sa'yo galing. Meron ba kayong napansin dito? May mga kaibigan kayo, pag iba ang nag-post nila, like, pag post mo, ayaw i-like. Pareho lang naman kayo ng pinost, pero sa'yo ni-like. Yung sa kanya ni-like, sa'yo hindi. Kasi may mga tao ganito eh. May mga tao na may mga tao gustong humingi ng tulong kahit kanino, wag lang sa'yo. O, hindi nyo matutulungan yan. At number 5, ito, people who are not willing to do it and take the risk. Hindi nyo siya matutulungan. Kita nyo to ha, ang future mo mababago because the future is now. Everybody say, now. Okay? Number 2, pag-usapan natin to. Tingnan nyo to ha, may binanggit sa Bible, sa Luke chapter 2, sa Luke chapter 23. Kung natatandaan ninyo, si Jesus nakapako sa cross. One of the criminals hanging beside him scoffed, so you're the Messiah, are you? Prove it by saying yourself and us to you while you are at it. Natatandaan nyo, nakapako si Christ, di ba? May dalawang magnanakaw. Tama? May dalawang magnanakaw. Tama? Ang sabi ng isang magnanakaw, kung ikaw talaga yung Messiah, patunayan mo ikaw ang Messiah, iligtas mo ang sarili mo, at iligtas mo rin kami ngayon. O, sumagot ngayon isang magnanakaw. But the other criminal protested, don't you even fear God when you are dying? We deserve to die for our evil deeds, but this man hasn't done one thing wrong. Mahiya ka. Tayo ay napako dahil sa kasalanan natin, ito naman ay wala. Tapos eto na, sagot ng magnanakaw. Then he said to Jesus, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Tingnan niyo ang sagot ni Jesus. And Jesus replied, basa! Today, you will be with me in paradise. Anong sabi ng magnanakaw? Lord, alalahanin mo ko, parating mo sa langit. Anong sagot ni Kristo? Ngayon din. Imagine mo, buhay pa yung magnanakaw. In-assured na ni Jesus, ngayon din, sa langit ka pupunta. Pwede pala na malaman mo na sa langit ka pupunta kahit ngayon din. Pagtiwalaan mo lang ang Panginoon. Ibigay mo lang ang buhay mo sa Diyos. Amen? Because the power, the future is now. Number 2, tingnan niyo po ito. The security of tomorrow is now. Una, the future of tomorrow is now. Pangalawa, the security of tomorrow is now. Parang ganito lang po yan. Kung tamad ka ngayon, huwag ka na mag-expect may trabaho ka. At yayaman ka. Sabi ng Bible yan, yung masipag, yung mayaman, yung tamad, naghihirap. Sino ba yung mga tamad? Yung tanghaling gumising. Gising na mga demonyo, tulog pa siya. At sa gabi naman, tulog na mga demonyo, gising pa siya. Yung pag-araw ng linggo, kailangan pang gisingin. Hoy! Magsisimba tayo. Pagdating sa Diyos, hiyang-hiya. Pagdating sa kalokohan, bangkang-bangka. Pagdating sa Diyos, pag-araw ng linggo, hindi makapunta. Pero pag-outing, hindi na matutulog yan. Di ba? Gabi pa lang, sinahanda na yung 556 na sardinas. Di ba? Walang kausap. Naintindihan niyo ako? O, dito the security of tomorrow. Meron po akong napansin sa ating bayan kung bakit walang security itong buhay natin. Tanong sa'yo ko ano?
Sabi ng isang matalinong tao sa Bible na si Solomon, na kapitbahay ko, ang sabi niya sa Book of Proverbs, walk with the wise and you will be wise. Walk with the fools and you will be destroyed. Sa Tagalog, siyang sumasama sa talino, tatalino. At siyang sumasama sa mangmang, mapapahamak. Kung alam lang ito ng DepEd at ng CHED, mauubos ang tanga sa Pilipinas. Walang kausap. Ito ang problema kasi sa atin, sa bayan natin. Yung mga matatalino, Section 1, Section 2, pilot class, lahat ng matatalino, lahat ng mga bubing, nagtsasyabu, nagkakatol, lahat ng, ang mga teacher nagbebenta ng langgunisa, ng kaserola, ng arenola, lahat na pinagsama-sama sa isang lugar, wala ka nang alam, ang kasama mo pa, walang alam. Chismosa ka na nga, ang kaibigan mo pa chismosa. Ano ang tawag doon? Chismosas. Walang kausap dito. Plural na kayo ngayon. O eto, mahina ang loob mo. Sumama ka sa malakas ang loob. Sabi ng Bible, mahina ang loob mo, sasama ka sa malakas ang loob, lalakas ang loob mo. Bakit? Kasi sa loob mo lang, ikaw na mahina ang loob, pwedeng lumakas ang malakas ang loob mo kasi kasama ang malakas ang loob. Pero dahil ito ay malakas ang loob, siya ay magbibigay sa'yo ng lakas ng loob na ikaw ay mahina ang loob. Dahil mahina ang loob mo, sa loob-loob mo lang, sa isip-isip mo lang, isang araw lalakas na rin ang loob mo kasi may kasama ka malakas ang loob. Di ba nyo napansin? Tahimik ka na nga. Katabi mo pa, tahimik. Ang tawag sa inyo, tahimiks. O sito gustong yumaman, taas ang kamay. Huwag kang sasama sa mga mangungutang. Huwag kang sasama sa mga pag kinausap mo, kumusta ka? Eto, buhay pa naman. Huwag kang sasama. Sabi ng Bible, he who walks with the wise. Kaya ako, sumasama ako sa mga matatalino. Bakit? Kasi tumatalino ka. Eh sumasama ka sa puro, pare, ML tayo, pare. Pare, Dota tayo, pare, na slay. Yan ang puro alam mo. Walang kausap. Kaya pa, buhay pa. O, tatapusin natin para matapos na buhay mo. Okay? O, ito, yung security ngayon, kaya, kita mo to ha, tamad ka ngayon, huwag ka na mag-expect ng good future. Kasi security ng tomorrow ngayon. Gusto mo makapag-asawa? Maligo ka ngayon. Magayos ka. Magtabtab ka ng kilay. Mag-alis ka ng konti. Walang kausap. Uy. Akala mo, may aayusin ka eh. Di ba? May aayusin ka ngayon. O, bibigyan ko ng isang bawa na security ng tomorrow is today. Bagyan ko kayo ng ilang mga data. Itong mga papakita ko sa inyo, totoo po itong nangyari. Hindi ko ito gawa-gawa. I-research nyo. Gusto nyo buhayin nyo sila. Okay? Bakit daw, ito daw ay mga senaryo ng mga unlikely and untimely death. Mga kamatayang hindi mo sukatalain na pwede palang mangyari. Sample. Okay, ano nakikita niyo? Anong donut? Salbabida yan. Parang gutom na to mga to. Anong oras na ba? Nagugutom na. Donut daw! Okay, salbabida. Tinitong storyang ito look at this In 1985, si Jerome Moody drowned at a pool party attended by over 100 lifeguards. Anong ginagawa ng 100 lifeguards? Celebrating a summer with no drowning. Saka nakakita sa isang party ng mga lifeguards dahil nagse-celebrate sila na walang nalulunod, may nalunod. Unlikely. Hindi mo nga alam eh. Walang kausap. Isang araw may malalagay dyan. Isang lalaki, nasa unahan, umattend ng GTC. Hindi, biro lang. Naka-hood. Ay, hindi ko yun. Hindi ko. Okay. Hindi mo nga alam eh. Di ba? Tingnan nyo po ito. Pangalawa, tingnan ito. A 57-year-old, ang pangalan ay si Yuket Pain, a Thai woman, accidentally slipped on a mud, nadulas, grabbed a live wire, and was electrocuted to death. So, yung babae po na ito, 57, nadulas, nahawakan yung live wire, nakuryente. Nung dumating ang mga pulis, the same day, her sister was showing her neighbor how it happened. Dinedemo niya. She leaped into the mud, grabbed the same live wire, and was also electrocuted to death. Kakaiba! Pwede ba mangyari? Nakakatawa lang, pero totoo.
Di ba? O, ito pa. Nakita nyo itong aeroplano. This is true story, by the way. After a plane crash landed in San Francisco, Ye Meng-wen, a 16-year-old Chinese girl, survived only to be run over and killed by one of the rescue fire trucks. Nakaligtas nga mula sa pagkabagsak ng aeroplano. Nung lumalabas siya, nagulungan naman ng fire truck. Now, what am I trying to say? No one is secured. Di mo alam kung buhay ka pa. Kaya kung dahil hindi pa natin alam kung buhay pa tayo bukas, ngayon pa lang, nagsisecure na tayo through a relationship with Jesus. At itodo natin ang buhay natin para sa Diyos. Amen? Kung may asawa ka ngayon, kung may boyfriend ka ngayon, kung meron kang nanay ngayon, may tatay ka, ngayon na ang gabi para patawarin sila. Ngayon na ang gabi para sabihin mong mahal mo sila kasi hindi mo alam kung bukas kaya mo pang sabihin yan. Okay, number 1, the future is now. Number 2, the security of the future is now. Number 3, the beginning is now. Kung meron kang sisimulan, hindi bukas, ngayon. Amen? Kung hindi bukas, ngayon. Tingnan nyo itong sabi ng Bible. Isaiah chapter 43 verse 19. See, I will do a new thing. It will begin happening. Kailan? 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 Gusto kong sabihin sa inyo isang good news. May ginagawa na ang Diyos kanina pa lang. Pagpunta mo sa pintuang to, pagpasok mo, pag-upo mo, nagsimula nang may gawin ang Diyos ng maganda. Because it is happening now. Sabi pa ng John chapter 2, balikan natin to. Sabi niya, and he called the bridegroom aside and said, everyone brings out the choice wines first, then the cheaper wine after the guests have said, and much too much, but you have saved the best for now. Kwento ko kayo ng dalawang kwento, and then I'm done. 1, sabi ko sa inyo, the future is now. Number 2, the security is now. At number 3, the beginning is now. So meron tayong gagawin now. Kwentuhan ko po kayo, then I'm done. Okay lang kayo? Where's the keyboard disc player? Please, thank you. Please come here. Kwentuhan ko lang po kayo dalawang kwento, tapos may papakita ko sa inyong picture. Okay lang? Okay. When I was still young, nung ako po ay bata-bata pa, kung sa bagay, ako po ay 24 lang ngayon. Hindi. Ako po ay 56 na, 57 this year. Nung ako po ay bata pa, when I was not yet a pastor, we were invited many years ago na mag-Bible study sa Tanay Rizal. Kwento ko po kayo para makita niyo po ang katotohanan ng now, ha? Tapos may papakita akong picture after. Doon sa Tanay po na yon, dahil bata pa akong pastor, kasama ko po yung iba kong kasamang nag-aaral sa Bible school during that time, sa seminaryo. Sabi niya mag-Bible study doon sa isang lugar sa Tanay. That was around 36 years ago. Parating namin doon, ang nag-Bible study po kami sa loob ng isang bahay. No? Doon sa bahay na yon, ang mga umattend lang medyo matanda, may bata ng konti. So ako by that time, nag-aaral pa lang ako magturo ng Bible study. So yung isa kong kasama, malakas ang loob siya, nagturo tungkol kay Jesus. Mamaya-maya, merong isang lalaki, ang pangalan niya, si Andoy. Tapos sabi ni Andoy, si Lolo Andoy, sabi ni Lolo Andoy, Pastor! Di ako niwala sinasabi mo, walang Diyos. Walang Diyos. By the way, almost senior citizen na po itong si Andoy, at ang sabi niya, walang Diyos. Alam niyo po ang kanyang ginawa para patunayan sa amin na walang Diyos? Tumayo po yan sa upuan. Tapos pumunta po siya doon sa bukid na malapit doon sa pinagbabible studyhan namin na bahay sa Tanay. At tumayo po siya sa gitna ng bukid at sumigaw siya ng ganito, kung meron man totoong Diyos, patamaan mo ko ng kidlat ngayon. Ganoon niya talaga. So mga 10 minutes, walang kidlat. 20 minutes, walang kidlat. 30 minutes, walang kidlat. Kami nandoon sa malayo kasi nga baka tamaan na ng kidlat. Nihintay namin. After about 30 minutes, walang kidlat, tapos nakaganto siya sa amin, no? Sabi niya, ngingisi-ngisi. Ha! Kita mo na, Pastor? Walang Diyos. Umalis kami and we felt so defeated. Kasi nga, napinatunayan niyan sa amin na walang Diyos. Pero, yung kamag-anak na contact namin doon sa Bible study, after 3 months, kiniwento niya ito. After 3 months na sinabi ni Andoy na walang Diyos,
nagkaroon bigla si Andoy ng bukol sa pisngi niya. Tapos nagulat ang mga kamag-anak na yung bukol araw-araw lumalaki, palaki ng palaki. So sa sobrang laki, si Andoy hindi makapagsalita, hindi makakain, yung mata niya halos masakit ang ulo niya, parang lumalaki na sobrang laki yung kanyang pisngi. So ang ginawa ng mga kanyang kamag-anak, dinala po rito from Tanay mula hanggang sa Manila. Pagdating sa Manila sa isang hospital, dire-diretso po yan sa ER at ang sabi ng doktor, verdict ng doktor, kailangan maoperahan kasi siya kasi halos puputok na po yung bukol niya sa pisngi. At nung daling siya sa operating room, binuksan ng mga doktor ang bukol ni Andoy na kanyang pisngi. At sa kanilang pagkagulat, nung buksan nila, tanongin sa akin ko ano? Ang lumabas, mga buhay na uod. So ang ginawa ng mga doktor, tinanggal yung uod, tinanggal yung worms, tinanggal yung parasites, tapos inopera, inayos, tinahi. Nagstay ng mga around 1 to 2 days to 3 days si Andoy. Tapos umuwi ng Tanay. Pero pagkatapos nun, simula ulit na bumukol ang kanyang pisngi, malaki ka agad, in a matter of days, in a matter of hours and days, biglang lumaki agad, dinala na naman sa ospital. Pagdating sa ospital, inoperahan ulit for the second time, at pagbukas, meron pa rin buhay na uod. And after about a month, Andoy died. Namatay siya. At ang kwento po sa amin ganito, sobrang grabe. Alam niyo po kung ano, patay na si Andoy. Alam niyo kung ano, nakalagay po sa kanyang kabaong. Pero nagtataka ang mga nag-imbalsamo, umaamoy pa rin, umaalingasaw pa rin ang kanyang ataol. Kaya ang ginawa ng kamag-anak niya sa Tanay, binudburan na lang ng kape yung paligid ng ataol at saka yung gram. Bakit? Umaamoy pa din. At ang nakapagtataka pa, habang nando doon sa ataol si Andoy, may formalin na ito, inimbalsamo na, pero ang kanyang mga mata may lumalabas na uod. Ang kanyang tainga may lumalabas na uod. Ang butas ng kanyang ilong at bibig may lumalabas na uod. At ang higit pang nakapagtataka, yung pagitan ng kanyang kuko at daliri may lumalabas sa mga buhay na uod. Nung panahon na nilibing na po siya, pumunta kami at yung pastor na kasama ko, habang binababa po siya sa ilalim ng lupa, sabi ng pastor na kasama ko, sabi niya, Andoy, ngayon, pinatunayan sa iyo ng Diyos na mayroon ngang totoong Diyos. Alam nyo, maybe for us, you don't think that God exists. Or maybe for us or for you, tingin mo hindi ka mahal ng Diyos. Pero gusto kong sabihin sa iyo, merong Diyos na nagmamahal sa iyo. Minahal ka niyo noon, minahal ka niya sa susunod na panahon, at higit sa lahat, mahal na mahal ka pa rin niya ngayon. Kwentuhan ko po kayo para ipakita ko sa inyo ang power of now. Are you learning? Ito pong nakikita niyo pong picture ay picture po ng Macau. Kinunan ko po ito around 10 years ago or around 12 years ago bago magbagyong Yolanda sa Pilipinas. If you remember, pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas. Bago po mag-Yolanda, nasa Macau po kami. Kinunan ko po ito sa hotel, sa Sheraton Hotel, wherein kung saan kami naka-check-in, because I am amazed sa Macau. May nakapunta mo na rito ng Macau? Okay? May nakasakay na ba rito ng aeroplano? Okay, good. Meron ba rito nakakita na lang at least ng aeroplano? Okay. Ito. Now, ito po yung kinunan ko one day, the Yolanda strike ang Pilipinas. Kung tatandaan nyo po, pinakamalakas na bagyo pumasok sa Pilipinas, Yolanda. Sinira po niya ang halos kalahati ng Luzon, particularly Samar at Visayas. Tumama po yan. Tapos pumunta po yan ng Hong Kong, pumunta po yan ng Macau. Ito po yung kinunan ko. Nung pumatapos sa Pilipinas, umakyat po ang bagyong Yolanda sa Macau. Alam niyo po, ang Macau ay ang gambling capital of Asia. Alam niyo po ba, sa Macau, nandoon po yung kapatid ko. Sinasabi sa amin ng internet doon, kailanman hindi bumabagal. Parang Pilipinas lang. Parang hindi sila makapaniwala. Doon po at the end of the day, kung citizen ka o empleyado ka, sa ATM mo, makakatanggap ka pa ng pera. Surplus money galing sa gobyerno. Bibigyan ka. Parang Pilipinas lang.
Sa Macau po, mga kapatid, naglalakad ang tao. Malinis wala kayong makikitang nagkakalat. Bakit po? Ganyan-ganyan ng Pilipinas. Ito ang pinakabatindi sa lahat. Pumunta kayo sa Macau. Most of the Chinese there don't need God. Bakit? Pagbukas mo ng ref nila, maraming pagkain. Doon lang po ako nakakita ng mga Lamborghinis, mga Ferraris, ginagawa lang pong pang-araw-araw ng tao bilang transportation nila, at the same time pinaparada lang sa street. Para kang nanunood ng showroom. Para kang nasa showroom araw-araw. Because it's a gambling capital of Asia. Then something happened. Dumating yung bagyong Yolanda mula sa atin papunta sa kanila. Suddenly there was a blackout. Every day po, maliwanag sa Macau. At alam niyo po, there was a blackout and a great flood. Nawala po ang marami. Ang flood po ay sumobrang matindi. Ang hangin sumira ng madaming kasino. Na-shutdown po ang mga kasino for more than a month. Actually, nag-blackout po sila. This is very unusual because it never happens for the past 75 years. At ito ang pinakamatindi. Naka-recover naman sila kasi may pera sila. Pero maraming nawasak, maraming namatay. Yung isa po naming kasama, nag-picture po siya ng Macau after the great disaster ng Yolanda na umakyat sa kanila. Meron po siyang napansin, bakit walang stars sa Macau? Pag pumunta kayo sa Macau, tumingala kayo. Wala kayong makikitang stars. Nagtaka nga ako, oo nga no, bakit walang stars sa Macau? Hindi ko alam kung anong sagot until yung anak ko sinagot through a perspective in science. Na ano yun? Kasi eto daw po, sobrang liwanag sa baba. Kaya pag tumingala ka, wala kang makikitang stars. Pero for the first time, nung nagkaroon ng flood, nagkaroon ng blackout, nawala ang liwanag sa Macau, pag tumingala ka, merong stars. So what am I trying to say? Minsan sobrang busy mo rito. Hindi ka na marunong tumawag. Sobrang abala mo dito. Hindi ka na marunong tumingala. Sobrang pain ang naranasan mo dito. Hindi ka na marunong tumawag. Pero si Lord minsan kinakailangan niyang i-black out. Kinakailangan niyang tanggalan. Kinakailangan kanyang minsang pabayaang magkasakit para isang araw makita mo merong Diyos na nagmamahal sa iyo noon, ngayon, at sa susunod na panahon. It's called the power of now. Kung meron kang gagawing desisyon, hindi mamaya, ngayon. Kung meron kang paglilingkod na gagawin, hindi mamaya, ngayon. Kung meron kang patatawarin, hindi mamaya, ngayon. Because now is the day of salvation. Now is the day of redemption. Now is the day of freedom. Now is the day of your greater reward. This is the night. Ito ang gabi na to. Today is your now. Can I pray for you tonight? Father, we just want to say thank you. I want you to just close your eyes. Pag-pray kita, Panginoon, I pray that in Jesus' name, lahat po ng aming napakinggan ngayon, magtulak sa amin upang magdesisyon hindi bukas, kundi ngayon. Kapatid, hindi kita kilala. Hindi ko rin alam ang pinagdaanan mo. But this message is for you. Na may mga bagay na hindi ka mabitawan. Ito na ang gabi para bitawan. Hindi mo kailangang maghintay ng good feelings para magdesisyong magpatawad at bumitaw. Ito na ang gabi para bitawan ng bisyo. Ito na ang gabi para bitawan ng sama ng loob, ang bitterness and
betrayal. Ito na ang gabi. This is now the night na magdesisyon, Panginoon. Sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Binibigay ko ang buhay ko sa iyo. Ngayong araw na to, ngayong gabi, let me give you a challenge. Ito po walang halong biro, walang halong pakunwari, walang halong kaplastikan. Kung nagdidesisyon ka ngayong bitawan ang maling relasyon, bitawan ang unforgiveness, bitawan ang bitterness, taas mo lang yung kamay mo, pagpe-pray kita. Walang halong biro ito, huwag ka magtataas ng kamay kung hindi totoo sa iyo. Someone here has been struggling with homosexuality and lesbianism. Tonight is that night to say, Lord, I need you. Habang nakataas ang kamay mo, alam ko marunong ka naman magdasal at mag-pray kahit maigsi, di ba? Pwede ba mag-pray ka lang kay God ngayon? Sabi mo, Lord, alam ko hindi ko to kaya. Pero kaya mo eh. Bigyan mo ako ng lakas. Binibitawan ko na po ito. Pinagsisisihan ko na po ito. Sige, for the next 1 minute, just pray a very simple prayer. And God is hearing you. And God hears you. Meron dito na molestya ka, na rape ka. Hindi kita kilala, but God is showing me who you are. Hirap na hirap ka, you feel dirty, you feel guilty. But tonight, the Lord is telling you, tonight, now, I'm going to set you free. All you have to do is to just say, Lord, I'm coming home. I'm coming back. I'm going back to you, Lord. Pwede nyo bang sabihin ang prayer na ito wherever you are with all sincerity? Panginoong Jesus. Sige, sabihin mo, Panginoong Jesus. Ngayong gabing ito, maraming salamat sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, at sa iyong pagpapatawad. Inaamin ko po marami akong nagawang pagkakamali. Patawarin mo po ako. Sa oras na ito, binibigay ko sa iyo ang aking buhay. Binibigay ko sa iyo ang aking nakaraan. Binibigay ko sa iyo ang aking kinabukasan. Pumasok ka sa puso ko, Panginoon. Baguhin mo po ako. Ngayong gabing ito, nagdidesisyon ako. Ngayon na ang gabi ng aking pagbabago. May pagagawa po ako sa inyo na isang bagay na malamang hindi niyo po madalas gawin dito, but I just felt in my spirit to do this. Kung talagang seryoso ka na ang pagbabago mo ay ngayon na at gusto mo ma-encounter ang Panginoon ngayon na, I would like to invite you, umalis ka sa upuan mo, pumunta ka rito sa harap, pagpe-pray ka ng ating mga pastor. Is that okay with you? Walang halong pakunwari. Yung mga nagsipagtaas ng kamay, natotohanan talaga, parang inaamin mo, Jesus, I'm coming back to you. Tumayo ka lang dyan, sa upuan mo, pumunta ka sa harap. Tapos pagdating mo rito, pagdating mo dito, taas mo lang ang kamay mo, and we will pray for you. Sige, huwag kang mahiya. Come here right now, pagdating mo sa harap. Taas mo lang ang kamay mo. Pastors, will you please come and pray for these people? Sige, right now, huwag kang tumingin kahit kanino. Huwag kang tumingin kahit saan. If you would like to surrender your life to Jesus, you like to surrender your life to the Lord, our pastors will come and pray for you. Sige lang po, taas mo lang po ang kamay mo, isang totohanan. If meron tayong mga cell leader dito, please help us in praying for them, mga network leaders.
the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Habang nakatayo ka, sige lang, surrender mo kay Lord dyan. This action is a surrender. Lord, I'm coming now. Age to age He stands, and time is in His hand. It's in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The God and Three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. I'm inviting everyone, tumayo po tayo sa Panginoon. Itaas ang mga kamay and say, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names is the name above all names. Worthy of all praise. If you know the song, worship the Lord with us. Worship God. My heart will sing, how great is our God. Name above all names is the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Itataas ang ngalan mo. Lift your hands, everybody. Come on now. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas
kung nandiyan dyan ang kamag-anak mo, nandiyan ang nanay mo, nandiyan ang kaibigan mo, payayakap ko lang sa'yo. Kung nandiyan ang asawa mo, yakapin mo. At kung may kailangang patawarin, patawarin mo na. Sabihin mo, ngayon pa lang, gusto kong sabihin, patawarin mo ko. No need to explain. No need to do anything. Pwede bang yakapin mo lang yung babae sa babae, lalaki sa lalaki? Kung kamag-anak mo yan, kaibigan mo, kapamilya mo, kasama mo sa cell group, pwede bang yakapin nyo ngayon? Sige, right now. In Jesus' name. Can you do that right now? Sige lang, puntahan mo yung nanay mo, puntahan mo yung nag-invite sa'yo. Sige, pasalamatan mo lang siya. Sabihin, hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo, pero ngayon pa lang, now, salamat. Salamat na naglingkod ka. Salamat. Salamat. Sige lang kayo po mga nasa likod, nasa taas. Puntahan niyo po yung katabi niyo, yakapin niyo lang, sabihin niyo, thank you Salamat sa'yo. Kung nandyan kung tatay ka, sige na. Panahon na para mag-release ka ng forgiveness, ng love, na expression. Yes, Lord. Come on. At kung kaya mong hawakan yung kamay ng katabi mo, kung kaya mong hawakan yung kamay ng katabi mo, sabay-sabay natin itaas. Masasalamat sa Diyos. Ngayon na. Come on now. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Pinakamataas na kamay. We're going to sing, name above all names. He's the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. For the last time, you're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Habang nakataas yung mga kamay na makakahawak, boses nyo lang po. Come on now. How great is our God. Yes, that's beautiful. Sing with me, how great. Thank you, God. Is our God. And all will see how great is our God. Pinakamalakas na palakpak at magsamba sa Diyos. Sa buhay na Diyos. Sa mabait na Diyos. Sa makapangyarihang Diyos. Dahil 2025 ngayon, 25 seconds, isang taong kang pagpapalain ng Diyos. Palakpakan mo siya. 25, 24, 23, 22, lakasan mo. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, ayan na, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Somebody shout, I love you, Jesus. Woo! Yeah. Let me pray for you in closing. Kindly lift your hands again. Huwag kayong magsawang magpatod ng kamay, magtaas ng kamay sa Lord. And may the Lord bless you. And may the Lord keep you. And may the Lord turn His beautiful face towards you and give you peace. Shalom. In the name of the Father, you are highly favored. In the name of the Son, you are deeply loved. And in the name of the Holy Spirit, you are abundantly prosperous today
your children, your family, your business, your work, your relationships, and to the next generations to come. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, in Jesus' wonderful name, in Jesus' powerful name, at lahat ng nasa GTC will shout aloud. God bless you. Good night, everybody. Maraming salamat po. God